topic ngayon, ito yung about shadow technique. So more on case study tayo para mas magkaroon tayo ng confidence no na sundin itong shadow technique na talaga namang very effective. Ang objective nito guys is yung shadow technique na nagbibigay ng mga forex trading signal combined with technical analysis. So this time may human intervention kasi yung shadow technique automated na nagbibigay ng signal yan eh. It's a value added for us forex trader lalo na sa mga baguhan kasi susundan mo lang. Pero kapag may human intervention, may technical analysis, magkakaroon tayo lalo ng confidence. Kaya itong case study na to for tonight napaka-importante. Plus, i-discuss ko rin yung importance nung bagong channel sa ating Discord community. No? Ito na yung mga technical analysis ko, ini-interpret ko yung chart ng mga selective pair no, na makikita sa Shadow 3.0. Okay? So, about Shadow 3.0, no, yung shadow technique na discuss na yan, so hindi ko na i-reiterate yung ibang mga detalye. Yung replay niyan, guys, nasa ating Discord na. No? Paano ba, sir, magiging part ng Discord? Ang minimum requirement lang para maging part ng Discord, guys, is to open a forex trading account through accredited brokers. So marami naman ako mga pinopost about it, pakibasa na lang sa comment section. So dito sa shadow technique, no, matututunan nyo para saan ba yan, no, lalo na sa mga newbies. Again, real talk dun sa mga newbies, napaka-helpful nito kasi talagang very hands-on yung approach natin dito sa EA888 Global. Of course, tinuro ni Coach John Penetrante ang shadow technique. Ngayon, in my end, yung intervention ko more on sa technical analysis. Na assuming yung trend na to mag-continue na yung level 6 and 7, no, na itatapat yan o tumutugma yan o sinasabi natin in confluence yung by level 6 and 7 ni Shadow 3.0 sa major support level and ang RSI oversold na. Ibig sabihin below 30 na. So magkakaroon tayo ng conviction. Ngayon by default, dun kasi sa Shadow 3.0 na lecture natin, no, ang conviction natin level 5 eh. So obviously, nung na-execute yung level 5, nag-breakdown pa. So eventually, guys, no, kung magkaroon ka man ng exposure, hindi maiiwasan yung unrealized loss. Pero as a take note, habang nagkakaroon tayo ng execution, further execution level 6 and 7, yung position size natin, lot size, lumalaki. So ibig sabihin, yung gain mo, no, assuming sinunod mo to, mas malaki dun sa unrealized loss mo. So pag close mo yung lahat ng position mo, panalo ka pa rin. Again, ang case study dito, huwag papasok ng maaga kasi may pagkakataon talaga na pumapasok na maaga sa Shadow 3.0 eh. Katulad niyan, no, in this case, level 1, level 2, level 3, level 4, pumasok siya dito, let's say level 1, pumasok siya ng 66, 0.93. Okay, na masyado siya maaga. Kumbaga, in-anticipate na magkakaroon ng reversal kasi nga, nagkaroon ng malaking volatility and downtrend dito. But the thing is, ang turo sa atin, no, is level 5 ka papasok and then, in this case, level 6 and level 7, kung titingnan natin yung chart, nasa major support level na and RSI oversold, magkakaroon pa tayo ng conviction lalo to execute yung trade idea. Again, yung Shadow 3.0 kasi guys, marami kasing mga pair yan. Ngayon, yung intervention ko dyan, yung value added guys, chine-check ko yung chart. Kumbaga, ito yung case study, oh. Palitin ko lang yung mukha ko dito, Sandrea. Para makita nyo. Ayan. Ito yung case study. Sa ngayon, dun sa Shadow 3.0 na pair, tinitingnan ko yung chart, yung mga selective, na kasi itong si CAD CHF, sa lahat ng pair dun sa Shadow 3.0, dito talaga siya nag-execute ng mas malalim. Tsaka napansin ko yung chart, grabe to grabe yung downtrend. Eventually, magkakaroon din to ng reversal. Kaya hinighlight ko yung technical observation ko na RSI is already within oversold level na nga and approaching major support level. Okay? So in that case, balikan natin. Pagka ganon, guys, assuming ang observation natin laging ganyan, So continuous observation, ito downtrend. Sa uptrend, tingnan natin kung reversal na ba yan. Again, kung may potential reversal ito, then mas malaki pa yung pwedeng kitain nung mga naka-buy position. Take note guys, pwede ka rin magkaroon ng sell position dito. Saan ang magandang sell position?
Sa atin, mga tiga-CI, again, kung di ka man CI or part ka ng EA888 Global, ito yung system na pwede mong gamitin for shorting purposes, assuming wala pa to. Malaki kasi yung pwedeng kitain dito kasi pwede tayong mag-buy and long position or sell short position. Ito ang gandang i-short nito. Ano yung initial indicator natin na pwede nating tingnan na pwede ito siya shorting pag nag-trade below EMA9? Dito pa lang guys, no? Pag may frequent hesitation na to break out, katulad nito nauntog na. Tapos nakita nyo tong red candle, nag-trade below EMA9, pwede nang i-short yan. So kung eventually may ganyan tayong opportunity na makikita, meron akong ipopost sa value added channel natin. Kasi ang laki ng pwedeng kitain dito. Imagine mo kung short mo from here to here, tapos tinan mo yung mga red candle, grabe, tapos ang lot size mo dyan, ang lalaki. Ngayon, ito reversal to. Pero as far as reversal is concerned, katulad yan, kakagaling sa major downtrend. Ang pinaka-TP natin dyan, consistent kay Shadow 3.0 dito sa 65. And tingnan nyo yung EMA9. Diba? Although nag-trade back above EMA9, pero initially, nagkaroon ng resistance dyan. So, yung dating support, na pwede natin gamitin na signal for shorting purposes, ngayon, reversal, pwede natin gamitin for reversal or buy purposes. So, kaya lang dito yung conviction natin eh. No, kung magkakaroon na ng reversal yan, definitely ang TP niyan dito, no? So sa technical analysis napaka-importante talaga kasi you will have more conviction to execute whether buy or sell position yan using yung technical analysis, yung trading strategy natin, particularly sa mga CI program members. And kung ikaw hindi ka man naging CI program member, EA88 Global ka, magbe-benefit ka pa rin kasi nasa value-added channel nga natin to. Again, to end this pair case study, kaya ko to napansin, grabe yung downtrend and si Shadow 3.0, panay yung entry. And kung mapapansin nyo, dun sa level 5, level 6 and 7, ang laki na nung gain niya. Ayan, no? Kasi nga dahil dito. Okay? Dito naman tayo sa best pair, no? Ito yung CAD CHF. Ang ganda kasi nung CAD CHF. Ito guys, ang napansin ko dito, si Shadow 3.0 hanggang level 2 lang. Bakit? Hindi kasi siya ganun ka-volatile. Ano kasi guys, itong CAD CHF, no? In comparison kay AUD CAD, no? AUD CAD, mas volatile ito. Kaya umabot ng level 7. Itong si AUD CAD, kung mapapansin nyo, hanggang level 2 lang. Bakit? Sideways lang siya eh. So ito yung post ko nung June 17, ito yung case study, part siya nung Shadow 3.0, no? Makikita nyo kasi marami mga transaction doon eh. Pero ang value added dito, tinitingnan ko yung chart. Ito yung tingin ko doon sa chart niya yung June 17. Nagkaroon ng 3 red candle. Sa technical analysis guys, pag 3 red candle, may pattern yan. Ibig sabihin masusundan yan ng green candle and vice versa, no? Merong ganyang observation. Very useful yan sa stocks and even crypto. Sa Forex, very useful. Dahil nung interpret ko yung chart niyan, okay, nakita ko si Shadow 3.0 nag-execute ng buy level 2. Tingnan nga natin chart. Bakit siya nag-execute ng buy level 2? Dahil nasa support na siya eh. Okay, nakita natin 3 red candle na tapos halos nandun pa sa support. Kaya ito yung guidance ko eh. Still trading on a sideways since May 15. Ayan. Ang maganda kay AUD CAD, sideways siya. So clearly define yung support and resistance. And nung nag 3 red candle, nag-execute ng si Shadow 3.0 ng buy level 2 dito sa support, no? So, Shadow 3.0 level of execution was noted to end at level 2. Ito yung sinasabi ko, hanggang level 2 lang siya. Hindi naman kasi nagbe-breakdown eh. Nakita nyo, nagba-bounce na agad. So, conservative buy and sell order execution due to current technical structure. Ang technical structure kasi ni ODCAD, sideways in comparison dun sa kanina. Diba? Kay CAD CHF, ang lakas ng downtrend. Kaya umabot ng level 7. Ito hanggang level 2 lang kasi tinan nyo naman yung chart, okay? So, by level 2 was executed near the major support level. So, now, mas maintindihan natin, kaya pala nag-buy level 2, kasi may malapit na sa support level. So, ikaw, buy ka na rin. Mas lalakihan mo pa yung position size mo. Lalo na kung yung trend na to magkukontinue. As stated in the chart below, hinighlight ko yung konsepto. So, mas naiintindihan mo lalo yung galawan ni Shadow 3.0 eh. Kasi from technical point of view, naintindihan mo yung technical analysis, di ba? Yung format, yung
yung trend nung price action. So TP set by Shadow 3.0, highlight ko dito pero nalagpasan pa, no? Ideal strategy, trade the range, no? Using the buy and sell order of Shadow 3.0. Imagine yung Shadow 3.0 in itself value added na kasi we are treating it as indicator no? Sa forex trading, nagbibigay siya ng mga buying signal. Tapos ini-interpret pa natin yung chart. So, combining the two, napaka-useful. So again, anong benefit nito sa mga newbie pa lang sa forex or even experienced trader ka bago ka sa forex? Yung ginagawa natin dito guys, sobrang value added. Bakit? Yung Shadow 3.0 na it can stand on its own, artificial intelligence siya, nagbibigay ng mga transactions, siya na yung nagse-select ng pair kung ano yung iti-trade natin. Tapos meron pang human intervention. Okay? In my end na more than 10 years na experience sa technical analysis. So why I am doing this? 'Di ba? Para magbigay pa ng value added and para mas ma-execute pa natin yung ating trade plan or opportunity na meron tayo sa forex with high conviction. With high conviction comes high position sizing or lot sizing. So pag mas malaki yung position sizing mo, mas malaki kikitain mo. So tingnan niyo yung chart nung June 20. Technically speaking, no, itong 3 red candle na to, laging never fails to amaze us, lalo na sa mga CI program members. Nakita nyo, after 3 red candle, almost engulfing na nga to no? Green candle. Ayan, no? Green candle. And lumagpas ba dun sa TP? But again, yung observation ngayon, ang max TP kasi dito, kaya nauuntog na. Ayan, nauuntog na. Okay? So yung chart na post ko yan sa Discord para mas malinaw yung makita pero kitang-kita nyo naman yung galaw. No? So ngayon ano yung best position? Si Shadow 3.0 parang sino-short na niya kasi bakit? Ina-anticipate na niya na after umakyat, babalik naman dito sa support. So nasa selling position siya ngayon. So buy and sell using Shadow 3.0 tapos pag tinignan pa natin yung chart, mas magkakaroon pa tayo ng confidence. Pero again, anything can still happen. Pwedeng yung support na to magkaroon ng breakdown dyan. Or pwedeng yung resistance, ma-break yan, magkaroon ng breakout. No, meron pa rin. Kumbaga from sideways, pwedeng mag-breakdown or breakout. Lagi tayong ready sa ganong possibility. Kaya dyan na pumapasok guys yung fundamental analysis. Okay? Kasi yung range na to, pwedeng magbago, depende kung may lumabas na news. Kung wala, stable yan. Pero kung meron, positive or negative, magkakaroon ng reaction dyan. For now, tradable yung range. No? So, wala pang news. But again, part ng value-added session natin yan na magkakaroon din ako ng research. Total, ang maganda sa Forex, guys, hindi ganun karami. Katulad niya si Shadow 3.0, selected lang yung pair. So, makaka-focus tayo. Hindi katulad ng sobrang daming dapat tingnan. Like, for example, sa stocks or crypto. Kaya, mas mamamaster pa natin. The fewer or the lesser pair na mamamaster natin, the more opportunity to earn money. Bakit? Master mo na naobserbahan na natin. So, kumbaga parang dyan na pumapasok yung repetitive, kumbaga yung success natin na duplicate natin in a higher probability manner kasi mamamaster natin. So, imagine what can happen in a few months or even a year. Imagine what will happen by next year na mas napagbuti pa natin to. So, for those of you na talagang tinake advantage yung opportunity to learn Forex and to make money in Forex, I congratulate you as early as now. Bakit? Marami pang pwedeng mangyari. Ngayon pa nga lang ang dami na nating natututunan. Yung kumita tayo, bonus na lang. Nakita nyo yung mga testimonial. Kaya rin ako guys, nag-live session ngayon. Ayokong sayangin yung opportunity na present ko sa inyo noong February na mas nakikita ko pa yung potential ngayon. Kasi totoo yung sinabi ng mga nag-testimonial before, mas madali siya sa stocks and crypto. Kasi nga, mababasa mo siya Kumbaga parang, mababasa mo yung galaw. Okay? Nakita nyo to guys. Shadow 3.0 plus technical analysis will give us more confidence to execute trades with higher lot size. Ang maganda kasi sa Forex, yung lot size mo, mas na-adjust mo. Okay? So kung nakita nyo, susundan nyo lang talaga si Shadow 3.0 plus meron pa kayo nakitang ganong analysis from me. Sinong hindi magkakaroon ng conviction? Halos doble na yung conviction mo. I-repeat mo na lang but subject to still exception yan. Pwede nga katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng mag-breakdown pa rin yan or breakout.
Okay? Laging nandun pa rin yung close monitoring. Okay? So, yung buying transaction, nakita nyo, ayan, ito yung historical transaction ni Shadow 3.0. Tapos, na-mention ko, lagi kong mini-mention sa chart, ito yung chart, no, latest, kung anong level na nagbabay si Shadow 3.0. Yes, nilalagay ko dyan. Bukod sa ikaw, makikita mo na kasi kailangan, pagka nagkaroon ka ng access dun sa demo account yan, guys, yung 3.0, makikita mo na to eh. Ito historical. So, nakita mo nagbabay level 1, level 2, tapos nung level 2 na dito, buy ka na rin. So, nakita mo, may TP pa. Ang maganda dyan, may TP pa. And then sa chart, nilalagay ko rin. Kumbaga, kung ano yung nakikita dito, nilalagay ko sa chart. Para tumingin ka lang dun sa chart, matik nandyan na lahat kailangan mo. But again, in-encourage ko pa rin tumingin dun sa Shadow 3.0 kasi para masanay din kayo. Okay? Noted that max level of transaction is up to level 2 kasi nga pagka ganyan sideways lang, no, is currently trading on a sideways. Ngayon, ito guys, okay, pag nag-breakdown yan, bumalik dito, expect magkakaroon ng level 5 yan, level 6 and so on. So, paano sir may iwasan yung gano'n na nag-breakdown, pumasok ko ng level 1 and 2? Diba? Pwedeng gano'n ang tanong nyo eh. Janet, dito na natin makikita, kumbaga kung medyo mahina yung bounce, katulad nung nangyayari kay later, no, NZD CAD, no, pakikita ko sa inyo, medyo mahina yung bounce niya, and once na mag-breakdown sa support, alam na natin magkakaroon ng change in trend from sideways to downtrend. So, doon na natin ma-anticipate na baka mag-downtrend to, bumalik dito. For shorting purposes, bantayan na, kasi cycle yan guys eh, pwedeng bumalik yan dito. So, shorting opportunity yun, selling, maganda selling. Okay? Ang laki ng pwede natin kitain. Pero kung hindi naman yan ma-invalidate itong pattern na to, sideways lang muna. Okay? Possibly hanggang level 2 lang muna tayo. Okay? So, just trade the range. But again, yung breakdown dito sa major support level to revisit ito, still a possibility. Depende kung anong mangyayari, positive or negative news. Okay? Okay. Okay. So, ito yung NCD CAD. Ang NCD CAD, almost pareho lang din sila initially ni OddCAD. Bakit? Sideways din. Halos sabay kong in-interpret yung chart. Hinighlight ko rin yung 3 green candle pattern, 3 red candle pattern. And ang possible na kasunod nitong 3 red candle is a green candle. So kung mapapansin nyo, mahina yung bounce. Halos nauntog nga doon sa EMA 9. So ito yung sinasabi kong hindi laging ganun. No, nagkakaroon mang yes, nangyari pa rin yung green candle pero this time medyo mahina. Si OddCAD kasi, di ba, palibasa, best pair natin, ang ganda talaga, binigyan tayo ng talagang magandang profit. But yung NCD CAD medyo mahina. Okay? Medyo mahina. Weak bounce. So, ang babantayan natin dito, yung breakdown sa support, ito, pwede natin, kung magre-resist na to trade back above EMA 9, pwede natin i-short to. Possible siya bumalik dito. So, doon sa technical analysis ko, i-update ko yan doon sa Discord natin kung ano pwedeng opportunity. Babantayan ko. Okay? Babantayan ko yan. Okay? So, ito yung case study sa NCD CAD. But again, katulad niyan, pagka ganyan, sell on rally na kasi medyo mahina talaga yung bounce. Kasi pag hindi ka nag-sell, naka-execute ka ng buy order dito, nag-breakdown, baka magkaroon ka ng exposure. So, again, ang lesson learned dito, guys, whether stocks, crypto, o forex yan, very volatile ito anything can still happen. Yung execution, close monitoring, dapat talaga, it should be a habit already. Hindi pa pwedeng, may open position ka, hindi mo babantayan. It's your responsibility and accountability kung ano mangyari sa pera mo. So I highly suggest, yung forex kasi by default talagang very volatile yan. But it can be as profitable as versus the stocks and crypto kung mamamaster nyo yung mga ganitong strategy kasi kokopyahin nyo na lang, meron pa kayong value-added guidance, tapos maa-adjust nyo pa yung lot size nyo. So talagang yung mga nakikita nyo mga success story, mga testimonial, mababasa nyo sa community natin, kaya nyo rin gawin yun guys. Kaya nyo rin gawin, pagtulungan natin, pero major part nun sa inyo eh. Okay? So, pag nakikita nyo yung mga ganitong initiative, mga ganitong learning session, doblehin nyo yung effort nyo kasi para din naman sa inyo yan. Ito guys, sa Forex, free to So, wala na kayong excuse, no? Hinighlight ko rito yung 3 red candle, pero nakita nyo mahina yung bounce. Nasunod pa rin yung ganong technical observation, but heads up, pagka mga ganito mahina ang bounce, possible baka mag-breakdown yan sa major support level. So, kailangan updated pa rin tayo, okay?
So, kung may question kayo, comment lang ha. Comment lang. Okay, nakita nyo si NCD CAD, ayan o, in-execute niya hanggang level 4. Eh baka mag-level 5, 6, 7 yan pag nag-breakdown. So, ngayon pa lang mag-ingat na. Ano ang advantage nung tinitingnan mo rin yung technical? Siyempre, hindi ka lang basta sunod ng sunod. Susunod ka man, kapag ka either, let's say, tingnan natin by level 6, 7, ano ang kailangan tingnan? Nasa major support level na ba? Ang RSI ba historical oversold na? O pwede ka nang pumasok ng level 6 or level 7. Okay? Kasi ngayon level 5, level 4 pa lang, wala pang 5 eh. So sa 5, obserbahan muna natin. Kasi pagka nag-breakdown dito, alam natin from technical point of view, baka magtuloy-tuloy pa. So doon na tayo sa level 6 and 7. Technical bounce lang yan. Saka ang target nun dito lang. Yung previous support, okay, expected magiging resistance. So, pansinin nyo guys, kung ano yung pinag-uusapan natin about stocks and crypto, technical analysis, pareho lang din sa Forex. Parehong-pareho. Ang nagkaiba lang naman yung mga lot sizing at iba pang konsepto. Pero ito ang pinakamaganda sa trading guys. Pag natutunan nyo, life-changing skill yan eh. Ang daming opportunities na pwede mag-open sa inyo. Ang daming source of income. Pwede nyo kasing gamitin yung skill na yan sa stocks, crypto, Forex. Bakit? Pare-pareho lang kasi yung application ng technical analysis eh. Yung bang support and resistance pagdating sa stocks and crypto and forex, magkakaiba ba? Di ba pare-pareho lang? Di ba? Real talk. So, kailangan yung pagbutihin yan, guys. For me, kulang pa yung 10 taon na dinedicate ko rito or more than 10 years para masabi kong talagang mababago yung buhay ng ibang tao bukod sa nabago ko yung buhay ko. Kasi for me, parang work in progress eh. Kaya nga itong diversification natin to Forex, yung bago sa atin to pare-pareho, lalo na sa mga CI program, it opens new opportunity for us to keep the fire burning. Kasi ito yung advantage eh, kung may ganawa kang bago. Kung yung sitwasyon natin before, no, katulad yan, pangit sa PSE, nasa PSE pa rin tayo, crypto ngayon medyo hindi rin maganda. Kung walang opportunity sa Forex na tinake advantage natin, wala pare-parehong matumal. Kasi bakit? Neutral season and it's okay. Alam natin na pinaghahandaan natin ngayon yung buying season natin sa October. So kaya tayo more on learning session. But this time, ang maganda sa taon na to guys, neutral season na ang focus natin more on learning, no? Pero kumikita pa rin tayo. Bakit? May Forex eh. Ang Forex ang maganda for all season. And yung pair guys, tradable. Okay? So, explore it. I highly advise explore nyo guys. Sayang. No? Kasi hindi ako nagkamali ng decision talaga na i-take advantage ng opportunity this year kasi naniniwala ako it will open more opportunity for us. Bakit? Alam na natin may skill na tayo ng pagiging trader eh. E di mas papakinabangan natin sa forex trading. Na may conception kasi misconception na very risky. And hindi guys. Kung yung system naman natin maa-apply din dito. No? And this time, meron pang Shadow 3.0 na nagbibigay din sa atin ng magandang signal. Okay? Okay, so ito guys i-heart to heart talk ko kayo para lang magkaroon pa kayo ng, more interest sa ating ginagawa. Okay? Number 1 reminder, marami kayong nakikita mga successful na tao, no? Sa trading in particular, sa Forex, no? Natural yan na mag-post ng mga talagang success story, even testimonial. Bakit? It is necessary para magkaroon ng talagang believe, no? Bumilib yung tao, maniwala. Kailangan kasi yan guys eh. But again, in our end, no, kung sino ka man na nanonood ng live or makapanood mo tong replay, at nagsisimula ka pa lang, no, huwag mong i-compare yung chapter 1 mo dun sa chapter 10 ng iba na maaaring nag-umpisa sila a few months ago or a few years ago. So kung ano man yung profitability nila ngayon, huwag mong kainggitan. Instead, nakainggitan nyo, di ba dapat maging inspirasyon nyo? Kasi isipin nyo lagi, kaya ko rin yan Lagi nyo sasabihin sa sarili nyo na walang imposible sa akin. Kung gugustuhin ko, magagawa ko yan. Balang araw, ako din yan. Tandaan nyo yun, guys. Huwag nyo lang munang i-compare yung chapter 1 nyo kasi nandun pa tayo sa learning stage eh. Okay? And kaya natin to ginagawa. As we continue to learn and earn, mararating din natin yan. Diba? Baka nga mas higit pa. But again, pag dumating na tayo dun sa point na 6 digits na rin yung kinikita natin or 7 digits, lagi pa rin tayong humble. Lagi pa rin yun yung nire-remind ko sa inyo. Kasi yung humility, yung pagiging humble, staying teachable,
diyan ka na mas lalong mag-i-improve. Tulad nitong Forex, di ba? Kung tayo medyo egoistic tayo, bakit pa ako magpo-Forex, sumikita na ako sa stocks at crypto? Di ba? Kung gano'n ang mentality mo, malilimit ang opportunity mo. Pero kung open yung mind mo sa opportunity na ganito, madadagdagan yung source of income mo. O hindi tayo nagkamali na bakit tayo nasa Forex ngayon. But again, ang reminder ko, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba na nag-umpisa na ng mas maaga sa'yo, nagkamali rin yan, nalugi, bago kumita. Okay? Nag-umpisa rin din niya ng kita nila single to double digits per trade. Okay? So you're incurring hundreds to thousands of dollars of opportunity cost by not doing anything. Ano po ba, sir, yung opportunity cost? Yung opportunity cost, yun yung nilet go mo. I-present na sa'yo, may forex trading, opportunity sa forex, nag-join ka na sa group, no? Naniwala ka nung una, step 1, naging part ka ng group, pero yung mga succeeding step, hindi mo ginawa. So, palibasa, hindi mo ginawa, hindi ka nag-open ng account, hindi ka nag-attend ng mga live session, hindi ka nag-aral, nakikita mo, kumikita na yung mga kabatch mo noong February, March, pero ikaw, nganga ka pa rin. Yun ang tinatawag ng opportunity cost na ikaw na rin dapat yung kumikita ng $100, $1,000, and so on, pero hindi mo kasi ginawa yung part mo, then yung cost mo as you keep on delaying it, increases over time. Okay? So, wag mo nang hintayin na mag-umpisa by the end of the year bago mag-umpisa. Pag nakikita mo na majority kumikita, tsaka yung FOMO, wag. Ano yan? Bad habit yan eh. Yung fear of missing out na ang dami nang nag-umpisa, tapos hindi ka pa sumabay, tapos kung kailan talaga marami nang kumikita, doon ka pa mag-uumpisa. Kapag pinagdudahan mo muna kung kikita talaga eh. So, yung self-doubt, yung pumipigil sa'yo, magagawa ko ba yan? Lagi mong iisipin, kaya ko rin yan. No? Huwag mo lang compare yung sarili mo sa iba. Kasi iba-iba tayo ng learning curve. Iba-iba rin tayo ng commitment. Yung maaaring yung kumita ng 6 digits, grabe yung hassle niyan. Ikaw baka mamaya pasilip-silip ka lang, tinatamad ka pa. So, ito, nire-remind ko kayo guys, kung hindi ka pa nag-uumpisa ngayon, huwag mo nang i-delay yan. Umpisa na guys. Napakadali namang umpisahan di ba? Mag-open ka ng account. Pag naka-open ka ng account, part ka na ng Discord, may mga admin naman tayo na tutulong sa inyo. May mga mentors, nandito rin ako para i-guide kayo paano mag-uumpisain. Napakadali namang umpisahan. Lahat yan may guidance, guys. And ginagawa yan for free. No? Ano pa bang excuse natin kung lahat yan free na ginagawa para sa inyo? And most importantly, no? Don't fear failure. Don't fear losing money, part yan eh. Be afraid of being in the same place next year as you are today. Ito worse. Kung yung next year mo and last year mo, pareho lang ang sitwasyon mo, hindi ka nag-grow. Ibig sabihin, kung baga sa stocks, consolidating ka lang, walang nangyayari sa buhay mo, hindi ka nagbe-breakout. Baka worse na, mag-breakdown ka pa eh. Bakit? Pag kinumpir mo yung sarili mo, umasenso na yung iba na pag-iwanan ka, magbe-breakdown ka. So, ang suggestion ko guys, gawin nyo yung dapat. Makinig kayo dito sa mga ganitong session kasi para din sa inyo to. Huwag kayong makontento kung ano man ang sitwasyon nyo. Kung kayo man, okay na kayo financially, ang attitude ng mayayaman guys, laging iniisip na paano pa ba ako yayaman? Paano ko pa ba mapapalaki kung ano yung meron ako? Hindi yung okay na ako, ano meron ako. Hindi dapat ganon. Dapat ang iniisip mo guys, yung generational wealth, paano ko ito mapapalaki at paano ko ito maipapass on. Alam nyo tong trading skill guys, sobrang useful nito. Life-changing nga eh. No? Life-changing. So kung meron man kayong ipapamanang knowledge sa anak nyo, kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, isa na to guys. No? Okay? Kung wala kang gagawing bago sa buhay mo, real to ka, walang magbabago sa buhay mo. Sideways ka lang, wala kang breakout, baka worse mag-breakdown ka pa. Siguraduhin mo, no, may gagawin ka para pag mag-breakout ka na, no, para next year iba na buhay mo, mas asensado na. Dapat kasi may progress sa buhay. Okay? Ilang taong ka ng sideways, time for you to break out and reach your full potential. Okay? Doon sa mga nag-attend ng live session, kung i-assess nyo yung sarili nyo or even makapanood ng replay, nasa 100% na ba?
ikaw ng full potential mo? As far as financial ability or ability to earn money is concerned, nasa 100% na ba yan kung ano ka ngayon? Kung hindi pa, no, kung nasa 25% ka, 50% ng full potential mo, it's about time to reach that 100% as soon as possible. And once you reach that 100%, guys, i-maintain nyo lang. I-maintain nyo lang. But never stay at the lowest position that you can be. No, by being complacent and by just being satisfied kung ano ka na ngayon. Kasi hindi naman yan, naniniwala ko, hindi yan ang full potential mo. Marami ka pang pwedeng ma-achieve sa buhay mo, malayo ka na, pero malayo pa ang mararating mo. Paano mo gagawin yan? Start by learning new skill. Kudos or congratulations dun sa mga talagang ginawa yung part nila. Kaya ito guys, no, dapat ma-inspired kayo sa mga testimonial. Ito yung isa, ito tiga CA program to no? So sabi niya dito, nakapag-open siya ng account sa Go Market, no? Doon siya nag-open initially, pero hindi siya makapag-deposit Meron kasing restrictions sa country niya. But ang maganda rito guys, it doesn't prevent him from doing his part. Hindi naging excuse yun. Humanap siya ng paraan kasi may alternative tayo na broker yung Do Prime No? So nag-start siya mag-shadow technique June 17 This month lang. No? This month, imagine niyo kung gaano kabilis yung result. Wala pang isang buwan, may result na, guys, ito yung maganda. Sa testimonial, totoong tao. Ibig sabihin, ganun pala kadali gawin. Pero ito may experience na kasi sa trading kasi part siya ng CA program. But again, sa daling sundan ng system at may nag-guide pa kasi yung Shadow 3.0 pinag-aralan ng matagal yan. Ilang taon talagang binantayan yan nila Coach John Penetrante. No? So sobrang ganda. Kaya naman tayo mas pinagbubuti pa natin. Nagkaroon ng human intervention. May internal control. May nag-a-analyze pa nung mga entries sa Shadow 3.0. So ang tindi pala, muntik na madoble yung investment ko. Kalain mo yun guys. Ito bago ito ma-post ang dami ng mga testimonial before. Yung kay Flory nga, $500 to $5,000 Again, yung result natin will vary according to the effort that we exerted. Kung si Flory $500 to $5,000, panoorin nyo yung sa YouTube channel ko. Meron siyang in-execute na extraordinary. Ginawa niya yung part niya. No, so wag nyo i-compare yung sarili nyo kay Flory. Compare nyo yung sarili nyo kung ano kayo before. Kung before or the other day, the previous month's part kayo ng grupo natin, wala kang ginawa, then be better than you were before. Meron kang gagawin na ngayon. So doon pa lang panalo ka na. Nag-take action ka na Baka nga ikaw na yung next sa testimonial. O balik tayo dito kay Muhammad. Ang tindi, muntik nang madoble yung investment niya. In-apply niya yung risk management. Again, nandun pa rin ang risk management from CI program to EA888. See yung potential. Diba? So nakita nyo, ito yung gusto kong i-highlight. Nakachat ko siya kanina pero mas natuwa ako Natuwa ako sa mga ganito dahil nagte-thank you ako para sa kanya kasi ginawa niya yung part niya. Every time na nakakatanggap ako ng ganitong message, nakakatuwa. Pinagpapaalam ko rin kung pwede kong share yung mga information na katulad nito. May permission yan. Kasi una-una naniwala siya sa opportunity and nag-take action siya. Anong lesson learned dito? Again, case study na naman to Alam mo na may opportunity, nakita mo na may mga testimonial. Hindi ka naman nag-take action. So, wala. Opportunity cost na. 'Di ba? Again, pwede naman palang ikabago ng buhay mo this year Pwede naman palang additional source of income Ang dami na nagte-testimonial, tinuturo na ng libre. Bakit hindi ka pa nagte-take action? What keeping you from not take action? Self-doubt ba? Usap tayo. 'Di ba? Dapat yung self-doubt na yan, mawala na yan, guys. Otherwise, it will prevent you from a lot of opportunities in the future. And mahirap magsisi sa bandang huli. Tandaan nyo yan. Kaya ako, nire-remind ko kayo through this live session. Okay? So ito, si JC, dati nang si Ayan, 2018 pa, si Joseph Doma, Dante Fiad, mga kota niya this week. Di ba, ang sarap sabihin sa sarili na kumota na ako this week. And take note, dollars ito, guys. Ano ba ang exchange rate ngayon? If I'm not mistaken, nasa around 58.40. Which is the best time to earn dollars. No? And ang maganda dito, guys, hindi mo na kailangang mag-OFW, hindi mo na kailangang
to go miles away to earn dollars. You can do it anywhere, no? Using the available resources. Kung titingnan nyo itong trading, forex trading in particular, as doing your own business, ito na siguro yung lucrative business na majority ng resources na kailangan nyo, free. Sino yung hindi pa mag-uumpisa? Not unless may self-doubt ka na, again, consider it as a red flag, no? Na kailangan mo na talagang totally get rid of. Otherwise, sayang. Ako, naniniwala ako, kung kaya nila, kaya namin, kaya mo rin, no? Walang imposible. Nakita nyo guys, di ba? Susunod na kayo dyan kasi ang dali lang sundan. Madali lang siyang sundan, pero kailangan aralin nyo pa rin. Okay? Okay. So guys, thank you. Yun lang muna. Sorry, nawala yung audio ko kanina, pero na-achieve natin yung dapat nating ma-achieve ngayon. Kung may question kayo, don't hesitate to let us know. Nagko-comment na sila kay kung paano kayo mag-uumpisa. And guys, ako naniniwala ako as we grow, no, 1,400 na tayo. Ako, ang community natin, guys, nag-uumpisa tayo, nandun tayo sa humble beginning natin, no? So kahit dumating tayo dun sa stage na marami na talagang successful sa atin, let's keep our feet on the ground. Naniniwala ako by the end of this year, most probably mga 2,000 na tayo or plus. Ang objective ko rito, hindi sobrang dumami. Well and good kung dumami tayo, marami tayong matutulungan. Pero yung quality ng members na nasa loob ng EA888 Global, EA888 Global is not just an ordinary forex trading community. Iibahin natin yan. Bakit? Yung culture kasi nung nagpapatakbo niyan, iba sa karamihan, no? So yung combination ng leadership namin ni John Penetrante ng Wise Investor and yung in my end, kung alam ko matagal nyo na akong pina-follow since 2015 pa sa Investa, nakita nyo kung paano ako mag-commit sa CI program, ganun yung ginagawa ko rito, no? So i-take advantage nyo yan. Doon sa mga gustong matuto talaga ng pinaka-basic na trading skill, yung CI program still exists, no? On its 7th year, next year 8 years na yan. So for batch 2024 to 2025, ongoing yan, guys. This is the cheapest program existing for almost 7 years. No? Kung interesado kayo, email me gem012613@gmail.com. Ito yung merong fee kasi talaga namang committed talaga ako dito 1 year. Ito saka yung mga resources dito iba. Kung gusto niyo talagang matuto, magkaroon ng idea paano kumita sa stocks, na maggamit nyo rin sa crypto, this program is for you. Kung ikaw naman medyo limited ang resources mo sa EA888 Global, matututo ka na. Pero more on forex trading yan. Okay? That's it, guys. Salamat. I hope marami kayong natutunan. Marami pa tayong mga upcoming session. And yung mga post ni Kai, please take note, guys, ongoing yung mga regular live session natin. Yung shadow technique for newbies, tapos na yan. Yung replay nga nasa sa Discord natin. So ongoing, pati yung mga community development program natin. So take advantage yan, ginagawa yan guys para may pagbabago sa buhay natin pare-pareho. Thank you guys and stay safe everyone.